Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Ginulat ang lahat, BP Sara tinapos si Aimee, tambali sa PBBM, tudas na. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Walang masama kung si Lisa ang talagang nagdedesisyon in terms of ganito, kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. So dapat kasi hindi makikialam si Lisa Tanas. Pero nadenggoy sila ni Lisa. So mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag, o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag. Kababayan, kasi may mga bagay-bagay na hindi nyo alam at yung iba alam ko. Alright? Ganito. Ang gusto ko, narinig mo to, Senator Aimee, nababasa mo naman, okay, na nababasa mo naman yung sentimento ng tao. Alright? So, mamili ka. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag, o ikaw ang ilalaglag ng taong bayan kasama ang kapatid mong bangag at buong pamilya mo. Kasi, nung kinampanya mo, okay, nung niligawan mo si Inday, when I say ligawan, diba, kinuha nyo yung kanyang puso para mag-tandem kay Kuting. Alam mo na, ito po yung nakarating sa akin. Ganito kasi yan. I don't know kung naikwento ko ito. Pero ikwento na natin kasi total, tuloy-tuloy na ito. Ganito kasi yan mga palangga, ayon sa ating puting ahas. Ang mangyayari kasi ganito, dapat ang magpapatakbo ng gobyerno, 'di ba? Si Kuting ang mananalo, si Inday ang vice president. Si Aimee ang magiging kumbaga pinaka-alter ego ng kanyang kapatid. Maganda naman 'yun kung 'yun ay para sa Pilipino. 'Yun po ang naging usapan diyan. Kaya si Inday napapayag na makipag tandem kay Bangag Jr. dahil sa kanilang mga usapan ayon sa puting ahas na pabubutihin nila, gagawin nila yung pagbangon at unity team. Yun talaga, in fairness, yun po yung intention. Alam ko yan before pa. Na, hindi ko alam kung nakwento ko na to o baka ngayon ko lang. O baka bangag lang ako ngayong araw na to dahil sa kaka-edit ng picture. Anyway, so yan po yan. So dapat kasi hindi makikialam si Lisa Tanas. Pero, nadenggoy sila ni Liza. Nabudol sila dahil imbes na yun ang usapan na patatakbuhin nila, na-mention ko na, sabi ni Joe Mac, okay? Ayusin nila yung unity team, continuity from the Duterte at kukunin nila yung mga mabubuting nagawa ng tatay ni Senator Aimee at nagawa ni Pangulong Duterte, yun ang i-a-apply nila dapat sa Pilipinas. Okay? Yun ang sinasabi at si Kuting, siya yung magiging, ang advisor niya is si Aimee. Wala namang masama na mag-a-advise. Alam mo, wala namang masama kung si Lisa ang yung advisor ni Marcos Jr. Kung para sa tama yung kanyang Well, mga kababayan, mukhang basag na po dito, no? Si Senator Aimee Marcos sa mga Duterte.
I mean, kung titingnan po natin, 'di ba? Kasi pero pilit pa rin, no? Pilit pa rin niyang kumbaga sinisiksik yung sarili na doon. Ah, at saka 'di ba may balita noon or may usap-usapan noon na itong si Senator Amy Marcos kaya pinagtatanggol ang mga Duterte dahil gustong makipag-tandem dito kay Vice President Sara Duterte sa darating na eleksyon. Yan po yung usap-usapan lang po yan. Wala po tayong ebidensya pero lumalabas naman po yan sa social media noon pa, no? Tapos ngayon may mga kumakalat rin ngayon mga kababayan na si VP Sara ay makikipag-tandem dito kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Nako. Ano sa tingin nyo? Dapat bang pagkatiwalaan si Gloria? Mga kababayan? Kasi kung aanuhin natin to, kung babalikan natin yung mga kaguluhan ngayon, di ba parang nagsimula dito kay kaya Gloria Macapagal Arroyo doon sa pagkakademote sa kanya na kinampihan naman ni VP Sara, di ba? Yan po yung ko mga kababayan, dapat ba bang pagkatiwalaan kasi parang sa kanya nagsimula I think ito opinion lang mga kababayan wala po ito sa pero baka paras po tayo nung naiisip, baka ginamit lang si Gloria, di ba? Para talaga magkaroon ng dahilan. Kasi baka alam ng mga kalaban, no? Alam siguro nila na talagang pagkakampi ka ng mga Duterte, ipagtatanggol ka ng mga Duterte. Kaya yun, binira nila si Gloria. At ngayon, naisip ko tuloy mga kabayan, baka nga ginamit lang ito si Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Well, anyway, malayo pa naman ang eleksyon. Makakahanap pa siguro ang mga Duterte ng mas maganda, no? At mas may malasakit sa taong bayan. Ng advisor. Alam mo, para sa akin, walang masama kung si Lisa ang talagang nagdidesisyon in terms of ganito, kung ang desisyon niya ay para sa kabutihan ninyo. Alright? So yan. Ngayon mga kababayan, kaso lang tinraidor sila ni Lisa. Di ba natala ninyo? Even itong si Senator Amy ay nagre-request ng helicopter para sa kanyang charity. Hinaharang ni Lisa kasi insecure nga siya. Si Amy mismo nagsabi niyan sa akin through text messages sa Viber in 2022 na insecure si Lisa sa kanya. Talagang meron silang hidwaan na gano'n. But ito lang ang sa akin. Okay? Ang dami nang sinabi ni Senator Amy na yung kapatid ko, 'di ba, nagdasal pa doon kay brother Joey Villanueva. Sabi ganoon, hipuin niyo po ang kapatid ko na siya ay napapaligiran ng demonyo, ganyan, 'di ba? So galit yung taong bayan, galit kayo. Okay? Sabi ni Rosalita, I agree, okay lang si Lisa for good para sa to all of us, pero sarili niya inunan niya. Exactly. Kasi kaya nga may mga cabinet secretary si Marcos Jr. ang presidente, hindi lang naman siya ang nag-iisip sa lahat ng bagay. Kaya nga tignan ninyo, kaya may mga cabinet kasi hindi naman si Marcos Jr. ang magdedesisyon at yun yung yung mga pinapipirmahan sa kanya mga papeles, whatever, kung ano man yun, ay naisala na ng kanyang cabinet secretary. So wala akong problema sa akin talaga kung si Amy ang kanyang alter ego, kung si Lisa, kung sinong demonyo, as long as for the people. Kaso lang, mga kababayan, ito ngayon ang challenge natin kay Senator Amy. Tama kayo, nabudol niya tayo. Pero pwede niyang i-redeem ang sarili niya. Okay? Hanggang June 30 na lang. Okay? Pwede niyang i-redeem before June 30 kasi, di ba kayo ay hingi ng hingi. Mahalika, nasa na yung video, ganyan. Actually, alam na Senator Amy kung
kanino yun o kung sino-sino may hawak nun. Pwede ko sabihin yun sa inyo pero hindi ngayon. May sumisit-sit, parang sitsiritan. Alright? So mga kababayan, eto yan. Okay? Kaya Senator Amy, kung naririnig ka, kung totoo itong sinasabi mo, mamili ka. Ilalaglag mo ang adik mong kapatid o kasama ka sa paglaglag, kasama ang taong bayan na ibabalusok namin kayo sa kumunoy. You have to redeem yourself kasi ang issue ngayon hindi na ito tungkol sa inyong vested interest. If So yan mga kababayan, pinapipili na po si Senator Amy. Parang ang lumalabas dito dito sa sinasabi ni Ma'am na maharlika na parang yung gusto niyang palabasin nandyan na yung video. Konting na lang ilalabas na, no? Oo, kaya pinapipili niya si Senator Amy Marcos kung kaya sa kapatid niya ba or sa mga Duterte or para sa taong bayan, no? Aba, abang-abangan po natin ito, na video ito. Baka ito na nga maging dahilan. Kasi mga kabayan, naisip ko bigla ko lang naisip yung napapanood ko yung mga sa West Philippines kaguluhan, no? Kasi dati wala namang ganyan, no? Wala namang ganyan nung panahon ni PRRD. Pero sa panahon ni Pinoy, meron. Diba? Hindi kaya ginagamit lang ang West Philippine Sea bilang political propaganda laban po sa mga Duterte? Naisip ko lang mga kabayan kasi diba, para udyukan yung mga Pilipino na magalit sa Duterte. Dahil nga dito pero hindi naman si Pangulong Duterte ang may kasalanan dyan Naging kaibigan lang si PRRD ng China. Kasi ayaw sa Amerika. Ngayon naman po baliktad Naging kaibigan ng Amerika, gusto namang kalabanin ng China. So, di ba? Ang pagkakaano lang dito, ang diferensya lang, kasi wala namang teritoryo dito ang Amerika. Di ba? Ito parang ginagamit lang talaga itong drama. Nagkakagulo na no? Para po sa grabe po kung ito wala naman tayong ebidensya pero kung sakaling ginagamit lang nila bilang political propaganda laban sa mga Duterte dahil malapit na po ang eleksyon ano sa palagay niyo mga kababayan? Posible kaya ang ganun? Kasi tingnan niyo yung mga statement ng mga mangingisda nung doon sa congressional meeting nila, no? Sabi ng mga mangingisda nung panahon ni PRRD wala namang ganyan, na malaya silang nakakapangisda. Ibig sabihin mga kababayan, gusto nila lang ganun, no, na malaya po silang nangingisda. Ngayon mas lumala po yung lumala po yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga po, ano ba talaga ang goal ng administrasyon? Magkaroon ng kapayapaan o magkaroon ng gera dyan sa West Philippine Sea? Diba? Kasi pag nag-gera yan, marami nga nagsasabi, World War III dito magsisimula sa Pilipinas. Napakalaking yan, no? Kaguluhan. Pero kayo po ba mga kababayan? Gusto niyo po ba? Hindi naman hindi natin sinasabi na wag natin ipagtanggol ang sarili natin, di ba? Pero kung pwedeng madaan sa usapan na walang masasaktan, di ba? Sa palagay niyo mga kababayan, mahirap mahirap tansyahin po ang gobyernong ito. if you love your people, na sinasabi mo, nagkakagulo na sa South China Sea. Nagkakasakitan na. At the moment na umiglap ang kaguluhan, buburahin tayo sa mapa. Kung hahayaan mo, Senator Amy, natikisin dahil sa dugo na nanalaystay sa'yo, dahil kapatid mo, over sa 100-something million Filipinos. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan,
Diba? Let's talk about timeline. Kasi we all know that they're waiting for June 30th. Maka 2 years si Inday. Okay, fine. Pagbigyan natin. Number 1, ang laki ng kasalanan ni Senator Amy sa bayan nang pinatakbo niya si Marcos Jr. na ito ay addictus benedictus. Ulitin ko, Senator Amy, harapan, alam mo na lumuhod ka kay Pangulong Duterte, maraming nakakita nun, nung ikaw ay nakiusap na wag nang isama si Kuting sa narco list kasi baka pwede mong kausapin na magbagong buhay. Ayan mga kababayan, ibig sabihin, magkaroon man po ng video wala, as long as nagsalita po si Senator Amy Marcos na ganito po, no? Addictus po si PBBM at alam niya yon, kahit wala na pong video, kapatid yan eh. Diba? Oh. Sa palagay niyo po, amin po ba? Or ibubulgar ni Senator Amy Marcos ang ganitong klaseng statement, mga kababayan? Ang ganitong meron palang sekreto, yan. Ganitong sekreto ng ni PBBM kasi hindi naman buong pamilya siguro eh, no? Oh. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi patungkol po riyan sa sinasabi ni Ma'am Maharlika, no? Eh noon pa man eh, alam na po natin na merong ganyang balita na nakiusap nga po itong si Senator Amy Marcos dito kay PRRD na wag isama, no? Pero ano sa palagay nyo? Ang palagay ko mga kababayan, kung si Senator Amy talaga magsasabi, no? Kaya kasi dito parang maging third party na si Ma'am Maharlika eh, no? Kailangan natin yung pinaka-source ng information, which is na Senator Amy Marcos. Na magsabi sa taong bayan na ganito. Pag ganyan talaga, pag sinabi niya talaga yan, siguro ko yung nag-aalab na ngit-ngit ng taong bayan ngayon, no? Ay baka sumiklab yan mga kababayan, no? Well, ano naman pong yung reaction, komento or kritisismo patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.